Hello everyone, welcome to FIMO, Filipino Internet Marketer and Online Worker. So this is the last video for the online job enlightenment. So dito po ninyo malalaman kung ano po yung mga dapat ninyong i-prepare for the interview, or dito po ninyo malalaman kung ano yung mangyayari sa interview, 'di ba? So ano yung mga questions na ibabato ng mga employer sa inyo. Alright. So, once you have received a reply from the employer, they will be asking you to online to your Skype for the interview. So, di ba, nung last na video, yung video 3, ay tungkol yun sa pag-apply. So, naka-apply kayo na marami, nag-send kayo ng application letter at araw-araw nag-a-apply kayo, naghihintay kayo ng reply ng isang employer, or naghihintay kayo sa reply ng mga companies na ina-applyan ninyo, at isang araw nakahanap and merong nag-reply sa inyo at nag-a-ask na mag-interview sila sa inyo through Skype, 'di ba? So yung sinabi ko sa inyo na mangyayari yung interview sa pamaraan ng mag-login ka sa Skype at tatawagan ka ng employer mo sa Skype, 'di ba? So minsan ang nangyayari video to video, minsan chat lang, 'di ba? So minsan ang nangyayari is boses lang. Tumatawag sila pero walang cam. So yung naririnig mo lang is ang boses. So question, I'm not good in speaking English. So how can I talk to them and pass the interview? So yung mga clients ninyo or yung mga employers ay foreigners, syempre magi-English ka. So ang international language is ang English. So halos lahat ng mga tao sa buong mundo is alam yung English, 'di ba? Pero paano yung mga tao or yung mga Filipino na gustong mag-apply ng online job pero hindi alam yung English, 'di ba? Pero lagi ninyong tandaan, ako mismo hindi ko alam yung English. Hindi ako magaling sa English. Kung manotice niyo galing sa part 1 hanggang part 4, baluktot yung English ko. Mismo sa Tagalog din baluktot kasi Bisaya. Totoo lang, Bisaya ako. Pero ganon din sa English, hindi talaga ako fluent. Pero syempre dahil desperado ako, gusto kong makapag-online job, meron akong nagawang solusyon sa problema na yan. So kung hindi ka marunong mag-English at gusto mong mag-online job at gusto mong ipasa yung makasagot sa interview, then pwede mo gawin tong technique na ginawa ko para sa inyo. Pero syempre much better talaga after ma-hire kayo, dapat matuto kayong mag-English. So araw-araw pwede ninyong gawin, mag-English kayo sa bahay, 'di ba? So pwede ninyong gawin 'yan. So advantage para sa atin kapag marunong tayo ng English. Bakit? Kasi mas malaki yung chances na makapag-communicate tayo ng mga company sa ibang bansa na magkaroon kayo ng business, 'di ba? So, 'yan. So, malaking advantage 'yan. At ganoon din araw-araw magko-communicate kayo ng employer mo sa Skype. So, dapat marunong ka talaga ng English. At ganoon din dapat ang pinaka-importante, marunong kang umintindi ng English. Kahit gaano mo ka-fluent sa English pero hindi ka marunong makaintindi, ang mangyayari iba yung kasagutan mo. Minsan magiging iba yung kasagutan mo sa katanungan ng employer mo. So dapat araw-araw marunong kang mag-study tungkol sa English, at ganoon din dapat marunong ka ding parang umintindi ng English. Ayan. So sinabi ko kanina, so am I don't know how to speak English at first, but I am persistent and desperate to get that job.
what happened, I studied and came up a solution. So nagkaroon ako ng solution. So dahil sa desperado ako na magkaroon ng online job, so advantage sa online job, 'di ba? Hindi ka na pupunta ng office at mag-travel ng 2 to 3 hours dahil sa traffic. So dito sa mga nag-online job, ang kadalasan ay nasa bahay lang. So minsan nagbabakasyon sila. Kapag mayroon lang laptop at internet, pwede na mag-online job, pwede na mag-login at gumawa ng trabaho, 'di ba? Habang nagbabakasyon. So 'yun yung isa sa mga advantage. Kaya naging desperado ako na magkaroon ng online job kahit kahit mahirap yung mag-English. Binabangga ko 'yun, nagsa-study talaga ako, tapos nagawa ko yung solusyon na ito para pumasa lang sa interview. So isa to sa mga techniques at tips na pwede ninyong gawin kung at first hindi kayo confident na para sumagot, 'di ba? So minsan kasi sa actual interview, kapag nagtatanong na yung employer, tapos hindi kayo prepared, parang dahil iba yung lingwahe, iba yung language, ang nangyayari parang nakatulala ka lang in front of your computer at hindi mo alam yung sagutin yung katanungan dahil kabado kayo, 'di ba? So ito yung technique na ginawa ko para mas magiging confident kayo. So you must know the questions that most of the employers will throw during interviews, so that you can take a note or write your answers on a big piece of paper and put it on the wall behind of your monitor. During the interview, all you need to do is to read those answers without making the employer doubt that you are reading the answers in front of the camera. If there is no camera, you can hold it with your hands and read it. So, yung nangyari, sa notice ko, siyempre sobrang marami yung beses na failed kami sa interview. So, hindi lang ako, kundi yung kaibigan ko din. Ang nangyari, na-notice ko na yung mga katanungan nila pare-pareho lang. Paiba-iba lang yung sentences, pero yung ibig sabihin ay pareho lang, or yung question ay yung answer, yung pwede mong ibato na answer is pwede din pareho lang siya, 'di ba? Yung na-notice ko, yung isang employer ko ay nagtanong siya nitong question na to, or nagtanong siya tapos pareho siya na parang binato ng na katanungan sa second na interview sa akin na employer. So nilista ko yon lahat at ang ginawa ko is gumawa ako ng answer, nagpapatulong ako sa kapatid ko dati na gumawa ng answers. Tapos nilista ko lahat ng question at yung answers, tapos sa malaking papel, nilagay ko yung malaking papel sa likod yung sa wall ng likod, sa likod ng monitor ko, kung yung makikita ko yung papel. Tapos during sa interview, kapag tinanong ng employer yung binato yung katanungan na yon, or ibabato ng employer yung katanungan na yon sa akin, ang ginagawa ko lang is tinitingnan ko yung papel at binabasa ko. So for example, kung merong camera, dapat yung camera mo is nasa in front mo, nasa harapan mo din, na kung babasahin mo yung papel, parang tumitingin ka lang sa camera or tumitingin ka lang sa monitor mo na hindi halata na binabasa mo. So, isa din sa mga advantage kapag wala kayong camera, pwede mo lang yung papel is hawakan mo lang at basahin. Kapag tinanong ng employer yung nilista mong katanungan, ang mangyayari is pag sasagutin mo lang is basahin mo lang yung kasagutan, tapos dapat babasahin mo siya na parang hindi mo siya binasa, kasi minsan yung pagbasa mo ng English, minsan kapag hindi tayo sanay na magbasa ng English, minsan halata talaga na binabasa mo
dapat nagpa-practice ka muna na kung paano mo itong basahin para pag mapakinggan ng employer yung kasagutan mo, para ka lang nagsasalita. So yan yung isa sa mga advantage. Pero kung merong camera, dapat hindi halata na binabasa mo, kundi dapat parang kung papakinggan ka ng employer mo, dapat para lang nagsasalita ka. Tapos parang fluent din, 'di ba? Kung pakinggan. So, these are the 5 most common questions during online job interview. So, first is, can you describe yourself to me? Pwede ninyo ilista to. Second, why should we hire you? Can you work full-time? What is your expected salary? Do you know how to blank, or do you know how to do SEO? And how long have you been to this work? Alright, so pwede ninyo ilista yan. So, can you describe yourself to me? So, unahin natin tong katanungan na to. So, you will answer this through the I am, I can, and I am good pattern. So, ano ibig sabihin ng I am, I can, and I am good pattern? So, example, ilista ninyo lahat ng yung mga strengths ninyo. Katulad, for example, diligent ka, persistent ka, obedient ka, faithful ka. Pwede mo yan ilagay. Tapos, dugtungan mo lang ng I am, I can, and I'm good. So, katulad ng example na ito, I am diligent and persistent in doing the job. I can be flexible and learn everything very fast. I'm good in doing SEO, graphic design, and article writing. Diba? So, sa I'm good, ilista mo lahat ng mga skills mo. Tapos, dugtungan mo lang ng I'm good. Ayan. So, makakabuo na kayo ng isang paragraph or isang sentence, 'di ba? So, tapos ilista mo tong katanungan na to, tapos ganun din ang yung kasagutan. Kapag itatanong na ng employer ito yung isasagot mo. So, sa katanungan na ito, dapat mong tandaan na don't answer the question like literally describing yourself. So for example, I am happy and a very nice person. I am happy and a very nice person. I have a very straight hair and with good personality. So hindi mo 'yun sasagutin na yung katanungan na yun sa pamaraan na literal mo ng sinagot. For example, parang physical yung kasagutan mo, parang dinidescribe mo lang yung sarili mo na maganda ka, dinidescribe mo yung sarili mo, gwapo ka, yan. So, yan yung isa sa mga a big no-no or isa sa mga kamalian ng mga employees na gustong nag-a-apply ng trabaho, 'di ba? So, dapat yung katanungan na yon dapat isasagutin mo ng, or for example, the employer is asking you indirectly to sell yourself to him or her. So, yung katanungan na yun ay parang indirectly lang na nagsasabi yung employer sa'yo na ibenta mo yung sarili mo. Tapos, don't be afraid and be confident to boost yourself. It's like you are selling a product and you must be proud that your product is very valuable. It's good to have humility, but during the interview, you must learn that this is competition of skills and confidence. You will be not hired if you are not confident enough to say that you are really good. So, huwag kayong matakot na during sa interview. Huwag kayong matakot na parang sinasabi ninyong nagmamayabang kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong matakot kasi during interview, competition of skills yan. Hindi yan competition of humility. Kung sino yung mas humility, siya yung kung sino yung mas humble, siya yung ma-hire. Hindi. Gusto ng employer na malaman ang lahat ng skills mo.
yung confidence mo. Isa sa mga makakapag-score sa employer is ang confidence mo. Tapos kinakailangan mo huwag kang matakot na ipagmayabang mo yung sarili mo. Ako dapat yung i-hire mo dahil alam ko yung lahat yung mga skills na ito. Alam kong mag video editing, alam ko lahat at mayroon akong 5 years experience. So minsan parang pakinggan mo yung sarili mo, parang nagiging mayabang ka na. During sa interview, tamang-tama 'yan. 'Di ba? Pero depende sa iyo yung the way you approach. So dapat i-approach mo siya ng tama. 'Di ba? Para hindi siya parang sobrang boastful na, 'di ba? So ang mangyayari niyan, huwag kayong matakot na ipagmayabang yung skills ninyo sa employer, 'di ba? Kasi sa sinabi ko pa sa inyo, dapat ma-impress nyo yung employer during sa interview, at ganoon din dapat isipin ninyo palagi na dapat ibenta ninyo yung sarili ninyo sa employer, 'di ba? So dapat ninyo ibenta ninyo yung skills sa kanila, na dapat indirectly, parang sinasabi ninyo indirectly na ako dapat ang i-hire ninyo. Yan. So sell yourself by telling all the skills and attributes you have. You can list all the strengths that you have and you can just simply add the I am, I can, and I am good. So yung sinasabi ko sa inyo na dapat ilista lang ninyo yung strengths ninyo, tapos dugtungan lang ninyo ng I am and I can and I'm good, 'di ba? So para makabuo kayo ng paragraph. So next question is, why should we hire you? Bakit ikaw yung i-hire namin, 'di ba? So you will answer this question through telling your employer all the skills that you have that your employer needed. So yung mga lahat ng mga nilista mo na strengths na hindi mo pa nabanggit sa previous questions, pwede mo na banggitin lahat dito. So sa panahon na ito, kapag naitanong ito ng employer sa inyo, dapat sabihin mo lahat-lahat kung bakit ikaw yung dapat ma-hire. Sabihin mo yung kadalasan na sinasabi ko sa employer, because I have all the skills that you needed, especially in doing the search engine optimization and especially doing the video editing. If you will ask me about search engine optimization, I have all the techniques that I've already gathered to myself to have an effective outcome to make your website to be one of the top ranking website in Google search engine. Ayan. So sabihin mo talaga na ito yung ikaw yung dapat ma-hire. Dapat sabihin mo, pero dapat maging honest ka, ha. Kung ano lang yung skills na nasa sayo, dapat sabihin mo. Kung wala, wag mong sabihin kung wala talaga. Kasi minsan yung ibang tao, kahit wala yung skills na yan, sasabihin nila meron para ma-hire lang. Hindi yan pwede. Bakit? Be honest to your employer. I believe in being honest will open the unexpected opportunities. Example, I don't have the skills of SEO before and I said to my employer, no, I don't have the experience and skills. What he did, he trained me and became his personal SEO assistant. So, syempre, pagtanong niya sa akin, why should we hire you? Tapos, napunta sa katanungan, parang yung experience ko is konti lang sa SEO talaga. So, yung ginawa niya is, nag-conduct siya ng training sa akin. Tapos, naging personal assistant, SEO assistant niya ako. So, yun. Nagiging advantage na yun, 'di ba? So nagiging yung minsan halos lahat ng mga employer ngayon gusto sila mag-train. Tapos ang nangyayari kapag na-train ka, ikaw na yung personal nila na SEO, ikaw na yung personal nila na video editor, 'di ba? So
advantage yan. Dapat magiging honest ka kasi sa alam ko, sa pagiging honest is ino-open mo yung unexpected opportunities, 'di ba? For example, kung sasabihin mo na, for example, magtatanong yung employer mo, meron ka na bang passport? Kasi kapag, for example, yung employer mo gusto niyang mag-abroad ka, pupunta ka sa lugar niya, tapos sasabihin mo, meron ka bang passport? Tapos natatakot ka sa sarili mo na sasabihin mong wala. Ang mangyayari, sasabihin mo sa kanya, magsisinungaling ka meron para ma-hire ka, tapos sasabihin niya sa iyo, okay, meron ka ng passport, ang gagawin mo, next 2 weeks, dapat alis ka na dyan sa Pilipinas. So ano yung gagawin mo, 'di ba? Pero kung naging honest, tapos kapag yan ang nangyayari, wala ka ng oras kasi 2 weeks lang yung sinabi niya, 'di ba? So kung naging honest ka, sabihin mo wala kang passport, tapos nalaman niya wala kang passport, tutulungan ka pa niya na magkaroon ka ng passport, 'di ba? So dapat maging honest lang kayo sa pag-answer sa question. So sa why should we hire you, dapat yung lahat ng mga skills na hindi mo pa na-mention ng employer mo, dapat sabihin mo na para ma-prove mo sa kanya na dapat ikaw ang ma-hire. So, sa next question is, what is your expected salary? He is asking you about how much the employer will pay you in doing the job. So, most of the online employer is offering 10,000 monthly, which is yan ang $250 times 40, yan yung 10,000 monthly pesos. But it depends of the job offered. So, pag yan ang katanungan, nagtatanong lang siya kung magkano ang expected salary mo. So, dati, nung bago pa ako nag-online job, ang pinakamababa na expected salary sa lahat ng mga nag-online job is 8,000 monthly. Pero, nag-decide halos lahat na maging 10,000 monthly. So kahit video editor ka, kung wala kang experience talaga, so 10,000 monthly. Pero depende yan sa pagdi-deal between sa employee at ang yung employer. So nakadepende yan sa inyo. So next is, do you know how to blank and how long have you been to this work? So for example, do you know how to create banners? Do you know how to do SEO? Diba? So, yan yung kadalasan na katanungan na binabato during sa interview. So, kung meron na kayong skills, yes, sabihin niyo, oo, meron na akong work, meron na akong skills about sa SEO. Alam ko na yung web developing. Tapos, how long have you been here? And how long have you been to this work? I mean, so wag kayong matakot na maging honest sa katanungan na ito, okay? So kung sasabihin niyang, and how long have you been to this work, sabihin mo talaga kung 5 months lang. Wag mo sabihin 2 to 3 years na, 'di ba? So nagsisinungaling ka. Kasi kapag sasabihin mo yung work of experience mo, alam na ng employer mo kung ano yung gagawin niya sa iyo, 'di ba? Baka meron siyang ibibigay na ibang task na para magka-gain ka ng experience, pero mayroon ding mga employer kung wala kang experience na 5 years ganon, hindi ka nila i-hire kasi siyempre matatakot sila na magkakamali ka. Siyempre kung magkakamali ka dahil wala kang experience, ang mangyayari is magkakaroon ka ng problema. So dapat magiging honest ka. Pero sasabihin mo, i-follow up answer mo din, lagyan mo ng, for example, do you know how to create banners and how long have you been to this work? Sasabihin mo, yes, I know how to do
yes, I know how to create banners, but I've only been to this work uh, 5 months only. 'Di ba? Sabihin mo 5 months ka lang, tapos sasabihin mo, pero sabihin mo, but I am really really diligent, and I am very very good in learning skills. I am very good in learning skills. Sasabihin mo. Sasabihin mo din na if you're going to teach me or if you're going to train me, I can learn it fast. 'Di ba? So sabihin mo 'yan, pwede 'yan. Pero syempre kung hindi ka marunong kung yung skills mo is mahina ka talaga, mahina kang mag-learn ng skills, wag mong sabihin na marunong ka, na mabilis kang matuto. Maging honest ka lang talaga. Pero syempre sa pag-answer sa question na ito, wag mo din lagyan na parang negative sa pag-answer mo. Dapat positive lahat. Okay? So sabihin mo na yes, I don't have the required years of experience, but I already have the 5 months experience, and it is enough for me to be qualified for your work, because I am very confident that I can meet your qualification through my diligence, and through diligence, and also I will do my best to give you satisfaction. So yan yung pwede mo sabihin, di ba? So pero depende sa iyo, kasi dahil alam mo na tong katanungan na ito, pwede kang gumawa ng sentence mo according sa mga skills at experience na sa sayo na, 'di ba? So kung baguhan ka pa, pwede mo sabihin talaga na 1 month ka lang, 5 months, huwag kang matakot dahil doon din ako nagsimula. So nalaman ko lahat, yung mas naging confident ako, at nakita ko yung mga employer na para sa akin talaga, yung nag-accept talaga ng mga beginners. So huwag kang matakot. Kapag confident ka lang, I know mas malaki yung chances na ma-hire ka. So to answer this question, you can tell him honestly about your work experience, and also what are the companies where you gain experience and the name of your employers before. So huwag kang matakot na sabihin sa kanya yung experience mo, and be honest, and also yung companies na kung saan ka nag-work dati. So pwede mo yun i-include. So this is the time you can give him the link of your portfolio, explain your portfolio specifically. So kung nagtanong siya ng katanungan na ito, pwede mo ibigay sa kanya ang portfolio or yung online portfolio mo, 'di ba? So doon niya makikita lahat yung mga samples ng work mo. So for example, hindi ka qualified sa years of experience dahil 5 months lang ang experience mo sa company dati, pero kung makikita niya yung online portfolio mo, ang mangyayari, tapos yung laman pa ng online portfolio mo is sobrang maganda, maraming samples na ginawa mo talaga, baka mababago pa ang isip ng employer na pwede niyang babaan yung years of experience na requirements, 'di ba? Okay? So always remember this. Be confident. Don't let fear eat you. Practice, practice, and practice. Once you've got your job, don't forget to thank God for the blessing, and also share this video to help someone. So be confident. Don't let fear eat you. Tapos ito, practice lang ng practice, 'di ba? Kapag nalista na ninyo yung lahat ng mga katanungan,
practice kayo, gumawa kayo ng sagot, tapos practice kayo. Tapos kung wala pa kayong skills, mag-acquire kayo ng skills through asking your friends na mag-train sa inyo. Punta kayo ng YouTube Academy. Sa YouTube, mag-search kayo kung ano yung mga available na video tutorials. Tapos kung work experience, kung wala pa kayong work experience, pwede kayong mag-volunteer sa mga stores na nag-offer ng graphic design, ganun din, pwede. Diba? Tapos pwede ninyo ilagay doon sa inyong resume or application letter na ito na yung work experience ninyo. Tapos pwede kayo mag-gather ng samples ninyo, lagay ninyo sa online portfolio ninyo. Tapos always remember, kung makakuha na kayo ng trabaho, huwag kayong makalimot na magpasalamat sa Diyos. Tapos syempre, kung gusto ninyong makatulong sa iba, pwede ninyo i-share itong video na ito. Okay, so thank you for watching. So if you like this video, please share the part 1 to 4 video and join the FIMO FB group for more updates. Alright, so yan ang link, www.facebook.com/group/FIMO. So you can also share your experience by posting it on the Facebook group. Okay, so pwede ninyo i-post ninyo yung mga experiences ninyo while nag-apply. Pwede. Okay, sige, salamat po. At ako po si Hezra Panerio at nagpapasalamat po sa inyo na habang kayo ay nanood sa video na ito. Bye.